Believe it or not, but this channel right here took only a few days to grow and it is now earning 6 digits revenue. Kung nahihirapan ka magpalago ng YouTube channel mo at di mo alam kung saan mag-uumpisa, well, this video is for you. Kaya kung excited ka, just sit back and relax at tayo na't magpayaman. What up mga buddy? For today's video is tuturuan ko na naman kayo ng mga secret method namin kung paano ba talaga mag-umpisa dito kay YouTube. Sobrang dami nagme-message sa akin, buddy, na Alexi Chum, paano ba talaga mag-umpisa dito kay YouTube? May mga videos naman ako pero walang views at wala akong subscribers. Hayaan nyo mga buddy, in this video, i-discuss ko yung proper way kung paano ba talaga mag-umpisa ng tama dito kay YouTube. You see, yung mga problema kasi sa mga aspiring YouTuber ngayon is that hindi sila nagre-research at hindi nila pinag-aaralan kung ano ba talaga yung papasokin nila. Tapos, yung iba, ang akala nila si YouTube ay swertihan lang daw, which is definitely wrong, buddy. Eto if you have the right formula, kagaya ng ginagawa namin, ang magiging result mo every time na maggawa ka ng YouTube channel mo is close to 100%. So kami din dati, trials and errors talaga para makuha yung tamang timpla kay YouTube algorithm. Pero ngayon, sinubok na kami ng panahon at alam na namin yung tama talagang timpla para sa YouTube algorithm. Yung tipong isang video mo pa lang tapos na-hit mo na agad yung requirements ni YouTube. Yung tipong 3 videos mo pa lang tapos 10,000 subscribers ka na agad. Eh di sana all, di ba? Yung strategy na ginagamit namin is in-apply ko din dito sa main channel ko. Kaya 2 videos ko pa lang na-reach ko kaagad yung 10,000 subscribers. So, hindi po talaga tsamba-tsamba dito kay YouTube. Kailangan mo ng tamang formula katulad ng ginagawa namin. Kaya, kung gusto mo na itong malaman, without further ado, roll the intro. So, background check lang mga buddy. So, etong YouTube channel na to, with just 1 video, na-hit niya agad yung requirement ni YouTube. And within 2 days, monetize agad siya. Diba? So, if you want the same result at kumita agad sa YouTube, please listen carefully at please take note sa mga sasabihin ko kasi importante to if seryoso ka sa YouTube channel mo. Iahon natin ang Pinas. Lesson number 1. You must create your channel correctly. Alexi Chong, may tama palang procedure paano gumawa ng YouTube channel? Kurak ka dyan, kaibigan. Sobrang dami kong kakilalang YouTuber na until now, libo-libo yung videos nila pero konti lang yung views nila at wala pa rin subscribers. Sino dyan nakaka-relate? Kahit anong upload ng video, wala pa rin views or subscribers. May subscribers naman pero sobrang hirap makapag 1K subs. Well, baka kasi may mali na kaagad sa paggawa mo ng YouTube channel mo. So as I said earlier, you need to have the proper formula para makagawa ng 100% success rate YouTube channels. So umpisan mo buddy gumawa ng YouTube channel. Take note, do not use your old channels. Kahit i-delete mo yung mga videos na ginawa mo or kahit wala ka pa talagang ina-upload, please do not use it. Kasi yung mga pinapanood mo dyan is already setting you a geography. Makakasira po ito buddy, lalo na if yung target audience mo ngayon is America or any country. So first, para makapaggawa ng successful YouTube channel, gawa ka din buddy ng bagong Gmail account kasi connected yan si Google and si YouTube. I suggest, dapat yung name na ilalagay mo sa Gmail mo is same dun sa magiging YouTube channel mo. For what reason? Minor lang naman to buddy, ginagamit kasi namin ito para di kami malito in the near future. Well, let me explain. Kasi once nakagawa ka ng successful YouTube channel, ang tendency ng tao is gagawa pa ng isa. So kung marami ka ng YouTube channel, malilito ka na kung alin ang email ng isa mong YouTube channel. Lesson number 2. Build your brand. I know this is redundant pero madami sa inyo buddy ang hindi ito ina-apply. So dito napapasok yung name mo sa channel mo. Again, yung sinabi ko kanina, dapat same yung name ng Gmail mo sa YouTube mo for future proofing kasi yan buddy. When I say build your brand buddy, dapat nagfo-focus ka lang sa isang niche. Kung ano yung niche mo, stay ka lang doon. Bihira ka na lang maging loyal, please dito mo na ilagay. So dito buddy, pag-isipan mo yung niche na gusto mo. Di ka dapat nagpapalit ng niche. Halimbawa, nag-upload ka ng meme video, tapos sa sunod na araw, nag-upload ka ng AI story video. Wala na yan buddy. Trust me, that's na agad yang YouTube channel mo. Tapos, hindi na uso buddy yung sinasabi ng mga YouTuber pro kuno dyan. Ang sinasabi nila, kung ano yung hilig mo, yun ang gawin mong content. Yes, tama naman, pero hindi ito mag-work for everyone. Sad, but that is the reality. Our society right now is rapidly changing. Dapat ngayon, mahuli mo yung kiliti ng target viewers mo. Kaya hindi dapat basta-basta gagawa ng channel base lamang sa hilig at hobby mo.
This is one example nga buddy. Kung makikita nyo dito, nakafocus lang siya sa history, which have interesting story made by AI pictures. Di siya dyan nag-upload pa ng iba-iba. Gets ba? Now, kung gusto nyo malaman paano gumawa ng ganitong content, yung eksaktong-eksakto talaga, abang-abang ka lang sa YouTube channel ko. Ituturo ko yan dito, kaya kung ako sa'yo, mag-subscribe ka na para lagi kang updated. Dito, para makapag-umpisa kayo, ilalagay ko yung magagandang niche at konti lang yung competitors. So ayan, nag-provide na ako ng niche at pwede nyo na yan gawan ng branding. I got you mga buddy. Dito nga buddy sa channel na to, isang video lang namin is nakuha namin kaagad yung monetization requirements. So paano to naging posible? That will lead us to our third lesson. Lesson number 3. It's not about the quantity, it's all about the quality. It's not about how fast you can upload the video, it's all about how you make them. Dapat may laman, may katuturan, at syempre dapat entertaining lahat ng mga videos mo. So sa lahat ng mga clients ko buddy, we are conducting first a meeting bago kami gumawa ng YouTube channel nila. Nagbe-brainstorm kami, naghahanap kami ng mga trending at nagre-research kami as much as possible before diving into making the channel. Pagkatapos nito, I recommend you watch this video. Baka kasi kaya hindi ka lumalago sa channel mo is may ginagawa kang mali. Hindi basta-basta ang paggawa ng content buddy. You need to consider a lot of things bago to umpisan. So let me explain. So ask yourself buddy, how long you can make a quality video yung talagang hindi putyo-putyo? Kung 5 days, dapat yun din yung susundan mong schedule. Every 5 days. So every 5 days, dapat may video ka na produce sa channel mo. Again, dapat quality ha, hindi putyo-putyo. Pero dapat di ka din lalagpas dyan sa 5 days na yan para wala kang inconsistency. With this, pag nagawa mo to ng tama, mas papaboran ka na ni YouTube algorithm. Trust me, I've been there. Yes, dapat may consistency pa rin. Pero it doesn't mean na basta-basta ka lang mag-upload ng video mo hoping na maging viral ito. Why don't make it better to get a bigger chance on hitting those big numbers? So to sum up the third lesson, take necessary research, pag-aralan mo talaga yung niche na gusto mo bago ka gumawa ng channel at video. So last and final stop natin, at dito din nag-i-struggle yung karamihan, walang iba kundi si SEO or si Search Engine Optimization. Etong technique na to buddy, ito yung nagpaparank up ng videos mo. At ito din ang dahilan kung bakit hindi talaga swertihan etong si YouTube. Kasi in order to do this, you need to be equipped with the right skills para magawa itong si SEO. Na-experience mo na bang nanonood ka lang dito kay YouTube tapos yung video sa baba at sa gilid is mas interesting kesa dun sa pinapanood mong video. So yun na lang yung pinili mong panoorin kesa dun sa video yung pinapanood mo kasi nababoard ka na. For example, para mas malinaw talaga. So my mother recently been an avid fan of SB19. So sabi niya sa akin, yung YouTube niya is puro na SB19. So sabi niya dahil daw ito sa YouTube algorithm. O diba? A 62-year-old woman alam yung YouTube algorithm. Kakapanood mo yan Maki Alexichong kaya madami kang natututunan. O diba, pati yung mga matatanda ngayon is nakaka-adapt na sa mga changes natin. So back to the topic. So in short, if marunong kang gumawa ng SEO dito kay YouTube, which tuturo ko naman sa inyo later, malamang sa malamang yung target audience mo, if ginamitan mo ng malupitang SEO mo, ire-recommend din nila yung videos mo dun sa mga viewers na gusto mo. So paano nga to gawin? Ito na nga. So dito sa pag-upload nyo ng video, make sure to have hashtags. Paano ba kumuha ng hashtag? So punta lang kayo sa Google at i-type nyo keywordtool.io. Once andito na kayo, iselect nyo yung YouTube. Tapos itatype nyo lang dito yung topic ng video nyo. Kunwari, how to earn money, at maglalabas dyan yung most search sa YouTube. At yan mismo buddy ang gagamitin natin sa hashtag. Now dito, proceed naman tayo dito sa tags. So dito sa tags mga buddy, dito na nagkakatalo-talo yung mga YouTube channel. So dito, madami talagang paraan para makuha yung very optimized na result. Pero itong method na ipapakita ko sa inyo ngayon is isa ito sa ginagamit ko nung nag-uumpisa pa lang ako. So dito sa Google Chrome, mag-incognito tab tayo. Importante to ha, para di alam ni YouTube kung sino ka at di niya alam kung ano interest mo. Para di i-recommend sa'yo ni YouTube yung mga pinapanood mo. Kaya, importante ang mag-incognito. Importante din ito on checking ranks and getting tags. So once makapag-incognito na kayo, punta na kayo sa YouTube. So dito, i-type nyo yung topic nyo. So in this case, how to earn money. So yung mga maglalabas dyan, yan yung ilalagay natin sa tags. So eto mga nakalagay dito, kukuha lang tayo dito ng 5 para mas audience specific siya. At eto nga, itatype nyo lang lahat ng tags na nakuha nyo. So basically, yun na yun. Marunong ka na mag-SEO. Ngayon kasi buddy, may tools na kaming ginagamit. Namely, TubeBuddy. Ginagamit namin ito para matalo talaga namin yung competitors namin. Pwede nyo naman siyang i-search kung paano siya gamitin or abang-abang na lang kayo dito sa YouTube channel ko.
So go ahead, buddy, fix your mistakes, and nandito lang ako para mag-guide sa inyo. Thank you for watching. See you sa susunod kong video. Until next time, subscribe ka na. Bye-bye!